Praise the Lord. Magandang panahon po sa ating lahat, mga ka-daily life sharing. Talaga naman si Lord ay talagang mabuti lahat sa atin. Siya ay Diyos na magmahal, Diyos na talagang kumakalinga. Sabi niya sa Jeremiah 31, di ba? I have loved you with an everlasting love, and I have drawn you with my loving kindness. At naniniwala ako na itong platform na ito ay isang pagpapahayag ng Lord ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kaabangers, kapag talagang inuna natin ang Panginoon, uunahin ka rin niya. Hallelujah. Sabi niya sa Colossians chapter 3, di ba? Verse 3 to 4, na ang buhay natin nakatago kay Kristo Jesus. At kapag nahayag ang kanyang pangalan, ay ihahayag din tayo kasama niya at makakahati sa karangalang tinanggap niya. Kaya hindi po tayo kailangan maging KSP, ano? Talagang gawin lang natin yung dapat nating gawin at talagang itaas lang, dakilain ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang ating pong pagninilayan ngayong araw na to ay walang iba, yung in God's presence. Diba? Nakakahiwaga, ano? Bakit kaya in God's presence? Bakit kaya ang merong buhay na naranasan ng isang tao sa presensya ng Panginoon? Kaya mga kaabangers, awitin ko muna to. Hallelujah! In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there's a new wine and oil, and in your presence is where I long to be. Father, draw me near to where you are. In your presence there is fullness of joy. In your presence there's a new wine and oil, and in your presence is where I long to be. Father, draw me near to where you are. For you are holy, so holy, and I worship before you now. For you are holy, so holy. Spirit of God, breathe on us now today. For you are holy, for you are holy, so holy, and we worship before you now. Lord, you are holy, so holy. Spirit of God, breathe on us now today. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, beholding as a mirror the glory of the Lord are being changed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Amen, di ba? Sabi nga sa 1 John, di ba, chapter 4 verse 17, di ba, as He is, so are we in the world. As He is, so are we in the world. Kaya nga dito mo makikita yung salitang behold means to look at oneself in the mirror. Behold, beholding. Sabi doon sa Bible, beholding as a mirror the glory of the Lord. Ikaw pala talaga ang talagang masasabing replika ng fragrance na masasabi natin maraming makakakita sa Diyos dahil yung Panginoong Hesus ay nakikita sa pagkatao mo.
Amen po ba? As He is, so are we in this world. Yan yung sinasabi niya sa 'di ba sabi niya sa Matthew 6:10, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Yung kaharian niya dito sa earth at paano mo ma-display yan? Yung buhay mo na nagiging buhay na patotoo na makikita ng lahat, mababasa ng lahat. This is not about kung gaano ka ka-perfect. But this is about the work of our faith. Sabi ng James 2:22 that the work of our faith resulted. Ano yung nag-result? The work of our faith was perfected. Yun po yung resulta. Kasi habang nasa katawang lupa tayo, lagi tayong sisemplang. Pero habang nananatili ka naman, intentionaling manatili sa Panginoon, ay talaga naman, magiging isang araw, magiging kaaya-aya, kalugod-lugod, makakalakad ka sa kalooban ng Diyos kasi we can do all things through Christ who strengthen us. Yan po yung sinasabi. Kaya nga 1 John 5:3 na hindi po mahirap sundin si Lord. We can do all things through Christ. Philippians 4:13. We can do all things through Christ. Hindi sinabing through striving. Sinabing through struggling. Sinabing through remembering. But we can do all things through Christ who is in us. Through Christ who strengthen us. Kaya nga po yung sinasabing beholding as a mirror, the glory of the Lord are being changed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 3. Kaya huwag tayong laging palusot na tao lang ako. Hindi po, tao ka nga, pero yung taong kaisa ni Kristo. Diba? Taong kaisa kay Kristo. Tao, sabi doon, from glory. Ibig sabihin niyang glory means splendor. Ibig sabihin ng glory means brilliance. Ibig sabihin ng glory is brightness. Ibig sabihin ng glory means magnificent. Imagine mo, kapag ikaw beholding as a mirror, kaisa mo ang Panginoon, nasa sa iyo ang Panginoon. Ikaw ngayon ang tinatawag na light in the midst of darkness. Wow! Hallelujah! Kaya nga po ang desire ng Panginoon ay to clothe us with Him. To clothe us with Him is to clothe us with Him and express Himself to the world. Yan ang desire ng Panginoon atin. Kaya huwag po tayong laging kritikal, huwag po tayong laging parang kaya yan, huwag po tayong laging tanggi ng tanggi. Kaya nga binigay niya sa iyo ang Panginoong Hesus. Bigyan ka ng lakas upang yung hindi mo kayang gawin ay magagawa mo na ngayon. Kaya sabi ni Moses sa Exodus 33, sabi niya, Lord, kung pupunta kami doon, kung wala ka naman rin lang, hindi namin kasama ang iyong presensya, wag na lang. O diba? I-desire natin na si Lord ang lagi nating kasama sa lahat ng pagkakataon. Kasi hindi ito yung pinag-uusapan kung gaano kaganda physically or externally. Kung gaganda, ay nako, sabi ng 1 Peter chapter 3, huwag ninyong hayaan ang inyong ganda ay pawang panlabas lang, kundi yung ganda nyo, sabi ng verse 4, ay beauty inside which is more precious in the sight of God. Amen. Itong ating bisita ngayon hindi lang beautiful outside, beautiful din inside. Kagaya kagahapon, beautiful outside and beautiful inside. Diyos ko! Saan ka pa maghahanap ng ganyan? Grabe. Kaya ako excited ngayong hapon na ito, ngayong araw na to. Bakit pinili niya in His presence? Kahapon, only Jesus. Ay, kaya mag-tag, mag-share, mag-like na tayo, mag-subscribe na tayo. Hanapin natin ang ating mga kapatid, kaibigan. Ipahayag nyo to sa buong mundo. Diyos ko, ipagmalaki natin yung beauty inside and beauty outside. Amen po ba? So, eto na. Ipapakilala ko na tong aking kasama. Bago po siya magpakilala, syempre, huwag ko munang makalimutang ipakilala sa inyo at batiin yung aking sweetie pie, cutie pie, apple pie, pizza pie, si Pastor
At ang aking mga anak, ay naku, mahirap kaya 'no, makatao tayo, batiin natin yung mga importante natin sa buhay, oh. 'Di ba? Ang galing, 'di ba? Ang importante sa buhay, huwag mong kalimutan 'yan kasi may time na sila yung iyong kaagapay kung ikaw man ay manlupaypay, oh. At siyempre di ko na pakatagalin pa, tawagin ko na ang aking kasama, mga kasama. Walang iba kundi ang aking anak, si Sister Sally, anak natin sa Espiritu. Sister Sally Monte Hermoso, hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen and amen! Wow! Good afternoon po, Pastor Dong. Tama po yun. Kasi pag di ninyo nabati, hindi ka lang manlulupaypay. Bye-bye, pamaypay ka. Hello and good afternoon mga kabangers. Kamusta kayo ngayong hapon na to? Ayan. Grabe, alam kong kayong lahat ay excited na dahil kanina sabi ni Pastor Dong kung paano ang ating bisita kahapon ay beautiful inside out. Aba, ngayon ang bisita rin natin ay beautiful inside out. Yun. Ganun talaga no, Pastor, Oo no? nga, no? Pag na kay Kristo ka, no? Oo. Paganda ka talaga ng paganda. Yon, paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Ang buhay ko kay Kristo ay ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Amen. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Amen. Pasaya. 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 Pabuti na pabuti. Pabuti na pabuti ang buhay ko. Paangat ng paangat. Amen. Payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda ng paganda. Paganda ng paganda. Amen. Pasaya ng pasaya. Yeah. Pabuti ng pabuti ang buhay ko. Paangat ng paangat. Hallelujah. Payaman. Payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang sarap pala ni Pastor na mag-gitara. Natututo ako. Ayan, kamusta na mga kabangers ang buhay ninyo kay Kristo? Ayun. Yan. Talaga naman pasaya ng pasaya at higit sa lahat, natutono ako. Ah? Pastor Dong, dahil hindi ako nawala sa tono. Ayan, ang mahalaga, Pastor Dong, na kay Kristo tayo at in His presence, sabi niyo nga po kanina sa inyong shinare, there is fullness of joy. Amen. And there is new wine and oil. Wow. Yan. At alam ko, Pastor Dong, ito talaga ang mararanasan at naranasan ng ating panauhin. Yes, oo nga. Kaya, Pastor, hindi ko tatagalin kasi mukhang napakarami niyang ikukwento sa atin. Ayan. Pero syempre, nais kong ang lahat ay mag-tag, mag-share at mag-invite. Ayan, invite nyo na po ang inyong mga ka-KKK, kaibigan, kakilala, ayan, kakwentuhan. Ayan, dito tayo magkwentuhan lahat sa daily life sharing. Ito, Pastor Dong, ang kwentuhan na talagang kapupulutan mo ng aral. Oo, so kasi sa piling ni Lord, kapag ikaw ay mananatili sa presensya niya, walang bagay na di mo kayang gawin. Walang bagay. Kasi bakit? Hindi yun dahil sa iyong pagsasikap, kundi dahil yun sa kanyang ginawa na doon sa krus sa Kalbaryo para ikaw, hindi kayang sumunod, masusunod mo na, magagawa mo na. Amen. Oo, hindi ka na palusot ng palusot.
Amen na Oo, kaya nga amen. sabi nga, 'di ba, sabi ng First Peter chapter 3, 'di ba, verse 3 to 4 na, "Huwag niyo lang hayaan ang inyong ganda ay magiging gandang panlabas, kundi," sabi sa verse 4, "yung gandang panloob na which is more precious, and quiet spirit which is more precious in the sight of God." Yan po yan, Amen. kaya kayang-kaya pastor tuloy. Kayang-kaya anak, talagang sabihin ko sa inyo mga kabangers, itong ating bisita, hindi lang ito bisita, I tell you, ito ay tagalangit talaga. Oo, Yes. dala-dala nito ang biyayang langit. Kapamilya natin sa Oo, langit. mabibili kapamilya 'to, mga tagalangit. Oo, pamilyang tagalangit 'to. Kaya oo, mahina daw ang Ang signal signal ni data. Sister Rose. Oo, kaya oo, Hallelujah. magandang hapon Sister Oh, Rose. Pastor Dong, Lalakas na 'yan. lalakas 'yan, 'di ba? Oo, oo. Lalo na 'pag narinig niya yung kwento ng ating panauhin 'Yun, ngayon. Ano kaya ang kanyang naranasan kaya nasabi niyang, "In i His 'yun, presence." siguro ang tindi Ayan. 'no? Ano kaya ang mga pinagdaanan niya sa buhay na talagang sabi nga nagkaroon siya ng pagnanais na talagang saliksikin ang Mhm, presensya ng Diyos. diskubrihin. Yan, Oo, sige. diskubrihin. Ayan, tawagin na po natin ang ating bisita ngayong hapon na 'to. Walang iba kundi siya, galing pa po siya sa lugar ng Magalang, Pampanga. Yan. Tama ba ako? Magalang or Magalang. Magalang, Oo, Pampanga? magalang 'yan. Wow, lugar pa lang Pastor Dong, prophetic na. Oo nga, oo, magalang nga. Yan, tawagin na po natin ang ating panauhin from Magalang, Pampanga, Sister Fonny Alfonso. Hello po, kamusta po? Hello po sa mga ka-abangers at sa lahat ng nanonood po sa araw na 'to, kung sino man pong nakakarinig. You are blessed. Maraming salamat po. I know the Lord has prepared great things for us today. Salamat po sa opportunity na 'to na binigyan niyo po akong pagkakataon na mag-share tungkol po sa kabutihan. Men, salamat din sa pagpapaunlak mo. Alam mo Pastor Dong, ang bilis nung comment eh. Sabi Ah. dun sa isang comment, oh, mukhang anghel talaga. Pastora May, nasan ka na? Halika na. Dalawa na kayong maganda ngayong araw Oo, na 'to, 'yun, yun. ang lumanay niyang magsalita 'no? Yes. Alam Ikaw mo, ba nung dalaga ka Pastor, hindi po eh. Parang kailangan ko yung presensya ng Diyos nung ako'y dalaga. Ay talaga? Ay Diyos ko. Halina parang nakakabanal, eh, 'no? Magandang Parang ayoko na magandang nga pong magsalita pa. sige. Pero Babait ako eh. oo, sige. Aring king si Pastora. Aray king daw siya, oo, sige. Alright, tuloy natin. Okay. Sigurado ako ito, Marami tong maraming kwento. mga karanasan 'to sa piling ni Lord. Yes. Yan, sige simulan natin. Sister Fonny, wala ka namang babatiin kasi hindi ko na narinig. May gusto ka pa bang batiin bago tayo magsimula? Ayan, yung mga akay mo ngayong hapon na 'to, sige bibigyan kita ng pagkakataon para i-shout out sila. Wow, baka po ano po yung barangay ko sasama ko na po dito. Siyempre shoutout po dun po sa Powerhouse Church family. Gusto ko din po siyempre honor yung mga leader namin, yung our own very own Bishop Eric Domingo na talaga pong nagpapagamit sa Panginoon para gabayan po kami. Yes, shina-shoutout ko din po si Kuya Rowie. Actually nandito po siya kasi siya po talaga yung naging daan para po, ma-connect po ako sa inyo. Tumulong po sa setup si Kuya Wayne, tsaka Joshua. Sabi ko po sa inyo yung buong barangay ko po talaga kasama ko dito. Yun lang po. Powerhouse talaga, Pastor! Wow, oo, dami nagmamahal dito. Literal na Oo, powerhouse. oo. Yon, hello, brother Ronnie. Yan, salamat. Talaga naman ang dami niyang naakay sa daily life sharing. Oo, Dong. sabi ni Rose Ann, shout out. Nasa 8 na raw ang naakay Oo. talaga. Yan, si
Brother Robbie. Nag-enjoy po kasi siya sa daily life Oh, sharing. talaga. Yan, Praise di God. ba? Sige. Yan, magsimula na tayo. Sige, Sister Phony, gusto ka pa naming makilala ng lubos. Saan ba nag-originate, saan ba nanggaling ang inyong angkan? Saan ang inyong probinsya? Sino ang iyong mga magulang? At siguro hindi ko natatanungin kung ilang taon ka na eh. Hayaan natin na ang mga kaabangers ang humula kung ilang taon ka na. Yun Ayan. talaga. Ilan kayong magkakapatid at pang ilan ka sa Dalawa po ako sa bunso. Ah, po kami, mami, dalawang kuya, iba pong mga tapos po, mami po, ang pangalan niya po June, si daddy po Manuel Roldan. Taga Magalang, Pampanga po ako. Yung mga kapatid ko, babae po sila lahat, 'no, isa lang po yung kuya ko. Isa lang po, pero napakasaya po namin na pamilya kahit marami na po din kaming naranasan at napagdaanan na and very blessed po ako sa Yun, sinabi mo, napakasaya ng pamilya. Puwede mo bang i-describe, bakit mo nasabi na masaya ang pamilya mo? Sige, yung bata ka pa, paano yung masayang pamilya? Kung naalala ko po, nung bata po ako, wow, nung maliit pa po ako, ah, parang wala po talagang problema. Very blessed po kami. Yung mami ko po tsaka daddy ko, lahat po ng kailangan namin binibigay nila. Po talaga sila para mapaaral kami ng maayos. Yung mga kapatid ko po, siyempre po bata pa po kami nun, so makukulit po kami. Lagi po kami nag-aaway, lagi po kaming magulo. Pero ngayon po na nakikita ko yon, yung ganun po na setup na makulit po kami, hindi po namin nakikita yung ano po talagang problema sa mundo, naglalaro lang po kami. Napakasaya po talaga namin na pamilya nun. Although hindi po kami kasing close ng family ko noon kung paano kami ngayon dahil mas close po kami. Masaya pa rin po kasi wala po kaming iniintindi. Wow, masaya. Teka, bakit parang mas masaya noon kaysa sa ngayon? Paano ba kayo nabuhay noon? Ano ang naging hanap buhay ng iyong magulang? At bakit mas hindi kayo close noon as compared today? Nung maliliit po kami, si mami po hindi naman po talaga siya yung lagi po naming kasama. Hindi po namin siya lagi nakakwentuhan. Lalo na po si daddy, sa totoo lang po, hanggang lumaki po ako si daddy, 'pag nagko-converse po kami, konting-konti lang po yung sagutan namin ng mga salita. Yung pagkakain po kami, kinakabahan po ako, yung gano'n. Kasi very stern po siya, very serious po siya. And yung nag-alaga po sa'min nung bata po kami, lahat po kami, may tig-isa-isa pong nag-aalaga. Kaya, magkakaiba po kami ng pagkalaki. Kami pong magkakapatid, hindi po talaga kami pare-pareho ng ugali kasi iba po talaga yung nakasama namin lumaki nung mga bata kami. And napakabuti po nung nag-alaga sa'kin, napakabait niya po talaga. Grabe, ang tindi nun, Pastor Dong. May kanya-kanya silang yaya. Tapos may kanya-kanya silang boses na pinakikinggan. 'Di ba parang ano yun, hindi ba mahirap yun sa sitwasyon ninyo na magkakaiba yung boses? Siyempre kung yaya ang nagpalaki sa inyo, sabi ni Pastor namin, wow, yayamanin. Ayan, katulad ng guest natin kahapon, mayaman talaga. Lumaki sa nani, lumaki sa yaya. Pero sabi mo nga magkakaiba. Kaya paano kayo nagmi-meet na magkakapatid? Magkakaiba yung siyempre yung pagdidisiplina. Sabi mo hindi hindi yung nanay mo mami mo masyado nagdidisiplina. Iba-iba yung application ng discipline kasi iba-iba yung approach nung yaya. Paano kayo ngayong magkakapatid nako-consolidate yung magkakaiba na pinakikinggan ninyo? Ano po, ngayon po na medyo, may edad, medyo mas hindi na po kami maliit. Um Mahilig po kasi kami talagang, magkuwentuhan sa gabi. So, 'pag gabi po tapos lahat po kami nasa bahay, wala po silang work, wala po kaming school, nagkukuwentuhan po talaga kami. Parang ano po, open circle, nagse-share po kami and kahit iba-iba po Hmm. kami talaga ng buhay, parang
sobrang mahal po kasi namin isa't isa. Na-acknowledge po talaga namin Oo. na magkakapatid kami kahit hindi po kami pareho ng ugali. Ibig sabihin nang lumaki sila. Nang lumaki sila, Oo, pero hindi yung nung matanda. maliliit, Hindi yung nung nung mga bata pa sila, ngayong lumaki na sila. ngayon Ayun. mga adult na sila. Balikan muna natin bago lahat 'yan kasi iba-ibang hugot, 'di Oo, ba? Bago lahat 'yan, pupunta muna tayo sa kanilang nagsimula nung bata pinagsimulan, siya at opo. paano ba yung way Lumaki ng sila sa yaya. yung way ng pagmamahal ng magulang at yung way din yung pagdidisiplina ng magulang. Ano kaya? Okay, tingnan nga natin. Ako po, sa'kin po yung nag-alaga po sa'kin nung bata ako, tahimik lang po siya, napakalambing niya po talaga. Kung maalala Hmm, ko po, hindi po ako katulad ng mga kapatid ko na maglalaro meron po kasi silang parang lugar 'no, na maglalaro po sila ng kung ano-ano, ta's lagi po nila akong tinatawag na saling pusa, no'n medyo boring po kasi ako nung bata ako. Kaya Hmm, ang ginagawa ko po, nagko-color po ako, mahilig po ako mag-color, kasama ko po yung nag-aalaga sa'kin, si Mama Sel, kasama ko po siya. Tapos hindi naman po siya nagagalit, di niya po ako pinapalo, gano'n. Talagang napakalambing niya po, talagang tuturuan niya po ako maayos. Siguro po kay mami po tsaka kay daddy napapalo po ako minsan 'pag makulit. Pero, wala pong extreme na yung katulad po ng naranasan ng iba na nasisinturon, uupo luluhod po ng gano'n, wala pong sa'min wala pong gano'n. oh, kasi sa yaya nga pastor, malumanay, maganda yung ano. sa yaya sila lumaki. Pero 'di ba, sa ngayon sa nakikita mo, ano yung disadvantage ng lumaki sa yaya? Yun. Ako po na-witness ko po na dahil hindi ko masyado pong kinilala yung mami ko at di din po ako masyadong nakilala ng mami ko. Nung parang teenager po ako, nagkakaroon po kami ng falling out po talaga. And ngayon ko na lang po talaga naintindihan kung ano po talaga yung puso ng mami ko, na lahat naman po talaga ng gusto niya para po sa'kin mabuti. Kaso siyempre po hindi niyo po maintindihan yun, lalo na po hindi niyo po naiintindihan yung magulang niyo. Parang iisipin niyo po, "Ay, di ako naintindihan ng mami ko, di niya alam kung saan ako galing, di niya alam yung ginagawa ko," para pong gano'n. Pero ngayon po naintindihan ko na napakahirap nga naman po talaga maging magulang, lalo na po iba po yung mga anak niyo. So, ngayon po very close na po kami ni mami, sobrang parang para ko lang po siyang kumare. Gano'n po po. Yun pala pastor ang disadvantage, yung closeness na nade-develop sa parent, nawawala yung ties, 'di ba? Oo, kasi ang isang malalim diyan yung, kaya sinasabi ng Bible na magsama silang dalawa, 'di ba, iwan ang mga magulang. Iwan ang mga magulang, kung iwan nga ang mga magulang 'di lalo na kung may pinapapasok na yaya do'n. Yes, Kasi ang pinag-uusapan doon ay para yung tainga ng bata ay ma-focus sa iisang boses. amen. Isang boses ng magulang. Ngayon may pinapapasok pa na yaya. So, yung upbringing nung yaya, yung pamamaraan din ng yaya, yun ang boses na naisasalin niya sa bata. O Wow. kaya yung bata, di mo masisisi na paanong malito. Liban lang kung 'pag mag-matured na ang bata, lumaki na ang bata, makikita niya na ang distinction, ang pagkakaiba Amen. ng tinig ng yaya sa tinig ng totoong magulang. Yan yung Amen. sinasabi niya ngayon. Pero wag muna Mm. tayong mag-conclude doon. Yes, 'wag Doon muna muna tayo sa tayo sa bata magagandang pa. pinagdadaanan. Siyempre dun muna tayo sa masaya Hindi muna pastor. tayo doon sa 'Wag tayong seryoso kasi oo, seryoso si ano, eh, si Ate Phony, eh, 'di oo, ba? Ate 'Wag Moni. muna natin paiyakin ng Oo, oo. kabangers. Doon muna Patawain muna natin sila, eh. Ayan, Phony, ano yung mga magaganda at masasayang alaala mo nung iyong kabataan? Yung mga laro, yung mga away bata na yung nadudungisan ka kasi pastor mukhang hindi nadudungisan 'to, eh. Kutis porselana larong nga daw, bata. eh. Larong Sabi ni bata. pastor Rame. Sige, sige. Ako po kasi po si daddy po kasi sa Hong Kong po siya nagtatrabaho. Kaya Mhm. every year po nagpupunta po kami dun. Siguro po yung mga memorable po talaga na na laro or pagsama ko po sa mga kapatid ko is yung 'pag nandun po kami, tapos iisa lang po kaming kwarto, kakain po kami, gano'n. Tapos kung san-san po kami pumupunta, namimili po kami ng mga laruan kasi maliliit pa po kami. Tapos sa bahay naman po si daddy po kasi meron siyang parang playroom po dun. Tapos dun po lagi yung mga kapatid ko, meron po silang mga blocks, kung ano.
Ako po, hindi po ako masyadong sumasama. Parang dun po, lagi po ako nagdadrama sa mga bato-bato. Kung anong parang, kasi pagpapasok po ako dun, sasabihin po nila na wag daw po ako susali. Na hindi po ako, saling pusa daw ako. Kung naalala ko po, meron pong time, nagpanggap po ako ng lalaki. Nagsuot po ako ng damit lalaki, ganyan, para lang pong makalaro ko yung kuya ko, para lang pong makasama ko siya nung bata po kami. Tapos ang tawag niya po sa akin nun, Nemo. Parang sabi ko, okay lang yun, basta nakakasama kong kalaro yung mga kapatid ko, para pong ganun. Ayun. Pastor, hindi nakakalabas, di nga Oo. nakakagat ng lamok, Mhm. hindi nalalangawan. Oo. Sabi nga ni Brother Samuel, nadudungisan lang daw kapag kumakain ng chocolate. Totoo ba yan, Ate Pony? Nadudungisan ka lang kapag, kasi yung literal na bata nadudungisan pag naglalaro, Pastor eh. Ikaw ba? Totoo ba yan? Nadudungisan ka lang pag kumakain ng chocolate? Medyo nakakalungkot man pong sabihin, pero hindi po namin naranasan yung larong bata sa daan, yung talagang gusto nilalaro ng mga bata. Hindi po namin siya na-experience. Kami pong magkakapatid. Talaga. May naalala akong ganyan ang experience. Si Juvencio Aguilar. Yes, nasa na yun? Kasi ano yun eh, ang ama niya Kernel, di ba? So, napaka-protective yung magulang. Talagang sa loob lang sila ng bahay. At nung nakaranas na siyang doong makalabas sa labas, buhay sa labas, at makipaglaro sa mga bata sa labas, masaya Sumobra. pa. Masaya pala. Ay, ewan ko ito Oh, Kasi Pastor, yaya eh. oh. Siyempre, pinoprotection na ng yaya. Oh. Diba? Baka pagdating ng mga magulang may galos, mananagot yung yaya. Kaya mas pinili ng yaya sa loob lang. Oo, loob So, lang. Oo. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na maglaro talaga? Well, as in wala talaga sa buhay mo, hindi ka nagkaroon ng pagkakataong makipaglaro sa labas? Kung meron po akong makakasamang maglaro, kunyari po yung mga pinsan po namin na alam po yung mga, ano po bang tumbang preso, yung mga ganun po. Dun sa loob ng bahay. Hindi po talaga Sa loob ng bahay pa rin. Dun lang po kami talaga. Grabe, no? Hindi na naka-aircon pa rin, Pastor eh. Sobrang private ito. Oo. Kaya talagang ang kutis hindi talaga nagasgasan eh. So, ilagay natin, yun yung mga, siguro, nung mamulat siya, matutunang lumakad, maglaro, 3 hanggang 5 or 6, di ba? Pasok tayo sa elementary. Elementary years, Yan, siguro naglaro na siya. Nakakita na ng pagkakataon, ay, nakalabas din. Nakalabas din. Oh. Buhay elementary. Kamusta? Buhay elementary. Ano po, sa school po, parang wala din pong gano'n. parang ang laro po, meron po yung, ano po ba yung gano'n, yung may goma? Oh. Chinese garter. Chinese garter. Chinese garter. Yeah, Chinese garter. Yan. Sa court po ng school, yun po na naranasan. Court, Po. Chinese Pero, garter. Hindi din po, Yung elementary ko po, masaya din po. Talagang, lagi po ako nakikipagbangayan sa mga classmate ko. Kung naalala ko po, pinagsistay po ako sa classroom para lang po kausapin po ako ng teacher ko kasi sabi niya, patawarin mo na siya, mag-shake hands na kayo. Lagi po kong nagaganon, lagi po may kaaway. Yun pong lagi kong kaaway nun, siya po yung naging best friend ko. Siya po. Tapos po, yung school po kasi namin, wala po siya yung katulad sa iba na may mga bili-bilihan na iba pong store. Meron lang po siyang cafeteria isa. And dun po, pwede po kaming kumuha ng gusto po namin dun. Pero never po kami binigyan ng pera para bayaran po yung mga yon. Lagi pong, kung ano po yung gusto namin, papalista po namin. Tapos pagdating po ni La Mami, babayaran na lang po nila. Parang ganun po kami nun sa school. So, hindi din po ako talaga nakahawak ng pera. Bata po ako. Nandun lang po sa school yung pwede ko pong bilhin. Grabe, Pastor. Guardiado to. Walang pera. Pero sky is the limit yun. Kasi, Pastor, kukunin mo lang ang gusto mo. Oo. At leave it to our parents. Oo, leave it. Diba? Kami dati, aakyat kami sa mangga. Makakuha na ng mangga.
Pastor, walang turo-turo doon, walang cafeteria. Oo. Tandaan mo, Oo. cafe. Oo. Cafe. Oo. Yayamanin ang Oo. school. Oh, Ayan. yun. Saan ka Okay. nag-graduate ng elementary, Ate Fiona? Sa ano po, Brightwood School, Pandan po. Dito din po sa Pampanga. Doon din po ako nag-graduate ng high school. Bago po ako lumipat sa Maynila. Mayaman na, Pastor. Oo. So, bakit naman sabi niya hindi siya na Chinese garter lang ang bukod mong nilalaro? At ikaw ay madalas na nakikipagbangayan. Di po ba yung sinasabing pakikipagbangayan, nakikipag-away? Opo, nakikipag-away po talaga. Kasi, siguro po nung bata po ako, medyo hindi po ako masyadong babae. Oh, Kaya po boyish yung ang dating. yung mga kasama ko po lalaki, tas hindi po talaga nila ako tinatrato na parang babae. So, minsan yung sasabunutan po nila ako or yung kung parang wala po akong pagkababaeng kahit konti. Kaya siyempre maiinis po ako, makikipag-away po ako sa kanila, gano'n. Kaya lagi po ako nahahalo sa mga gulo nila kahit medyo pangit man po tignan kasi babae po ako. Pero, nag-improve naman po yun slowly nung medyo natuto na po ako maghikaw, gano'n. Yun po. Yun po. Alam mo, Pastor, Ah, gusto ko sana itanong sa kanya, paano ba maging kasing sweet niya magsalita? Kasi parehas kami nung kabataan, lagi nakikipagbangayan eh. oo. Pero hindi ko makuha yung sweetness ng boses. Oh. Bakit ikaw talaga ay Boyish talaga ako yung sinasabi niya na gano'n, na literal. Gano'n din po ako eh. Pero siya ngayon, nakikipaglaban, balyahan? nag-improve siya, Pastor eh. Oo. Ako, parang lalaki pa rin magsalita. Ito ang lambing at ang lumanay, ikaw talaga. Hindi na, Pastor eh. Oh, siguro natutunan niya lang over time. Overtime, Oo, natututunan niya pala lang. Kasi yun. siyempre pwedeng ganyan, nangyari elementary siya dati, ganyan. Pwede naman magbago yun. Oo. Yan. Ibig sabihin, naging limited din lang ang mga kaibigan mo nung elementary. Yung mga kaibigan ko po nung elementary po ako, parang grupo lang po kami. Tapos sila din po yung kaibigan ko ngayon. Kasi lahat po kami sa iisang school lang po talaga nag-aral. So kami po magkakasama all throughout po the years na nag-graduate po kami. Hanggang sa mag-graduate po. Wow. Siguradong magagandang kaibigan yun. Kasi Yes. hindi naman tingin ko na pariwara ito. Hindi naman siya Oo, magandang nagpariwara. kaibigan to. Titingnan natin mamaya, Pastor, yan, pag okay. nag-high school siya. Sige, tuloy. Elementary pa lang tayo, Pastor. Excited na ako dyan. May achievement ba siya? No? Yes, achiever ka ba nung elementary ka? Nung elementary po ako, ay, naku po. Nasa summer class po ako. Noon ako po yung tipo na pag tinawag po ng teacher, hindi ko po alam yung sagot. Tapos, opo, meron nga po akong isang babae nun sa class, sabi niya po sa akin, ako daw po yung ano ko pa ba sabihin ng hindi, parang hindi po pinakamaalam sa klase. Siyempre nasaktan po ako nun. Dun po ako nagsimulang mag-aral po talaga. Kaya nakakakuha po ako ng parang nag-excel na po ako nung high school po ako, nung grade school po ako, hindi po talaga. Yun po. Weakest link. Sabi niya, kaya na-challenge siya, Pastor. Yun ang maganda. Oo. Kasi nung masabihan ka na ikaw yung pinaka-weakest link, tapos naging challenging sa'yo yun. Oo, challenge sa'yo. Ang mahirap, Hamon. Pastor, kung ikaw ay hindi nahamon. Oo, kasi may mga hamon na ang dating sa'yo, lalo kang bumagsak. Yes. May hamon na ang dating sa'yo, lalo kang tumapang. O Yes, saan sa correct. dalawa? O, diba? Pinili Ito niya. tumapang. Mapa. Tumalino. Oo, tumalino. Wow. Oo, tumalino. So, ibig sabihin, dahil tumalino ka na, kahit papano, nakagkakaroon ka na ng mga achievement. Nakakasabay na siya. Opo, talaga pong bininggo ko po talaga ng lahat ng pwede ko pong ibinggo nung high school na po ako. Talagang lahat po sinalian ko. At po hanggang kaya ko po talaga hinati ko po yung sarili ko sa 10. Kasi dun ko po nakita yung ligaya po ng mga magulang ko na pag may nakukuha po kayong achievement sa school, napakasaya po nila. Kami po ni Daddy, hindi man po kami nag-uusap, pero nakikita ko po yung ligaya niya pag meron po ako nagagawang maganda sa school. Kaya yun po talaga, kahit medyo yung utak ko, medyo ganun lang po noon. Ganun po yung pagkaintindi ko, medyo, sabi nga po nila, Bogart daw po ako, ganun, no? Pero, yung talagang pong nagsipag po ako, pag nag-aral naman po kayo, sinubukan nyo, makukuha nyo po yung mga pangarap nyo, yung mga gusto nyo pong makamit, kayang-kaya.
Yun, Wow! talaga galing. Bogart, pastor. Alam mo na kung Oo. anong salitang Bogart. Ano ba yun? B.O.B.O. yung pastor eh. Kaya pag nakarinig tayo, pag sinabihan tayo Bogart ha, mag-react kayo. Bogart ka rin ba, kabangers? Ikaw Ngayon ko lang alam yan. Naririnig ko po kasi yan sa mga estudyante ko dati. Yung Oh. Bogart. Ano pa ito pinagsasabi nilang Bogart? Yung pala. Oh. B.O.B.O. pala. Oh. Mahinang-mahina. Pero siya nag-strive kasi. Yes, nag-strive. Nahamon kasi siya. Hindi para lumiit ang sarili niya, tingin ng iba. Na-challenge. Oo, kaya gusto niya ring magdala ng karangalan sa magulang. Kaya nung high school siya, pastor, pinag-igihan niya. Ayan, dahil nandun na siya, naghahapyaw na siya sa high school. O, yun. Tingnan natin ang kanyang high school Yun, life. okay, sige. Ayan, so, nung high school, sinabi mo, ikaw ay achiever na, di ba? At syempre, dahil maganda ka, ano ba, na-achieve ka rin ba sa mga mata ng mga kaklasmate? Siguro po sa ganong pong area, hindi ko po siguro tinignan talaga yon kasi elementary pa lang po ako, meron na po akong crush. Wow. Oh. Woo! Parang bata pa, kung naalala ko po ata, basta baby pa po kasi kami, parang preschool pa lang kami, classmate ko na po siya. Siya po yung, parang naging crush ko po talaga siya. Hanggang sa nag-high school po kami, umamin po sa kanya ako nung crush ko po siya, baby pa lang po kami, pero parang hindi niya po ako type, gano'n. Pero nung nag-high school na po ako, naging jowa ko na po siya. Wow, achiever. Ooh. Yung crush mo, nag-landing na. Nag-landing na sa puso mo. Anong nangyari? Siguro po yung relasyon na yan, nag-last po siya for a very long time. Siguro po, 5 taon po kaming official. Legal po yon kay mami, alam po nila. Kaso siguro po dahil bata pa po kami, hindi pa po namin naintindihan, and ako lang din naman po yung naging girlfriend niya, siya lang din po yung naging boyfriend ko, and iba din po yung kinalakihan niya. Hindi po naging healthy yung relasyon po na yun. Actually po marami po talagang nawala sa akin dun sa relasyon na yun, na isa din po sa dahilan kaya throughout the years, dun na po ako, yung masaya po na buhay na kinalakihan ko, hindi na po siya gano'n, parang pababa na po siya ng pababa. Siguro po dahil din po sa mga desisyon ko, hindi ko naman po alam kung anong tama na desisyon no'n kasi hindi po ganito na meron na po akong Jesus sa akin, hindi po siya gano'n. Kaya, siguro po very toxic po yung relasyon na 'yon, hanggang sa nanghina po ako, dumating po siguro after 4 years po, gano'n 'no. Ang dami po nangyari, although hindi ko na po, huhukayin yung mga iba, umabot po tayo ng 1 dekada. Pero di po talaga siya okey. Lahat na po ng puwede niyong banggitin na masakit sa isang relasyon, talagang pinagdaanan po namin siya, and ang tagal po nun. Kahit ilang beses po namin sinubukang, maghiwalay, marami din pong factors na hindi po puwede. Hindi po yun yung mainam na desisyon kasi marami pong masasaktan. Kaya talagang natali po kami dun sa relasyon na yun na naging sobrang bigat po sa buhay ko. Pero meron naman pong mga maganda, baka po ano, meron pong masaya dun, siyempre minahal ko po yung tao. Pero ngayon po sa generation ngayon, alam ko po dun po sa mga nakikinig kung meron pong ganito katulad ko, naging very common po kasi yung ganito, yung mga toxic relationships na hindi po mabitawan, hindi po sila makapagdesisyon na mag-let go. Isa po ako do'n dati, nung panahon po na yun, nung high school po ako. Paano daw Siya siyang ma-inlove? nahihirapan. Yun Oo. yung kung paanong na-inlove Isang Bogart. ang isang Bog. Todo bigay. Narinig ko sa'yo, Nak, yung sinasabing unhealthy relationship. Why is it called unhealthy? Siguro po meron pong mga bagay na kasi po although hindi ko po naintindihan talaga na meron po akong Jesus no'n, or kasi po nagsisimba po ako every Sunday, meron po akong Diyos. Alam ko po lagi po ako nagpe-pray kay Lord, pero hindi ko po naintindihan sino po talaga siya. Kaya kahit papaano po, ayoko po talaga sa sin. Ayoko pong gumagawa ng masama, ayoko pong nagsisinungaling, ayoko po sa bawal. Pero dahil po sa relasyon na 'yon, nabinggo ko po lahat 'yon. Ginawa ko po talaga lahat 'yon, and
masakit po kasi yun, eh, yung labag po sa loob niyo yung ginagawa niyo, pero dahil mahal niyo po yung tao gagawin niyo. Kaya very unhealthy po siya kasi kahit alam pong mali, ginagawa pa din po siya, gano'n. Mm. Kaya napakaimportante po talaga na meron po kayong Panginoon ng maaga kasi po 'pag wala, dami niyo pong desisyon na mali, dami niyo pong pinapasok na mali at yun po yung nangyari sa'kin. Mm. Grabe, mga desisyon, mga relasyon na mali, nagtatago sa dilim, ba? Pero masabi mo na sabi niya kanina, "Ako talaga ay ganito, ganito." Pero hindi, eh. Makikita mo na na-realize niya lahat. Na-realize niya yung nangyari sa kanya. Na-realize niya yung, ano, bakit ko napasok 'tong mga ganito. Oh, masasabi mo bang, bogart siya? Hindi rin. Kasi masasabi mo na ano, na realize niya na kung ano ang nangyari, Amen. oh, 'di ba? Grabe 'no. So yung relationship na yon na nag-last for 8 to 9 years, tapos nahirapan kang i-let go. Bakit ka nahirapang i-let go? Sino ang ayaw mag-let go, ikaw o yung guy? Ah, ako po, ayoko na po talaga. Pero siya po, napakabuti din po kasi ng tao na 'to, nasa kinalakihan niya na lang po talaga na di po kami pareho and para po sa kanya ako lang po yung meron siya nun. Meron po siyang sinasabi na gano'n. And 'pag po umalis ako parang hindi niya po kakayanin. Siyempre po 'pag mahal niyo po yung tao ayaw niyo naman po na mapahamak siya. 'Pag umalis po kayo baka ano po yung gawin niya. And many times, meron pong gano'n na threat and hindi ko po magawang iwan yon na ayoko maging dahilan na may mangyaring gano'n na bagay na may masisira na buhay or mawawalan ng buhay dahil po sa'kin. And pero dumating po yung time na hindi ko na po talaga kaya, yung talagang sabi ko, bahala na kung ano nang mangyari." Pero dun po kasi nangyari yung best friend ko po na kinukuwento ko po sa inyo na lagi po kami nagbabangayan. Mhm. Yes. Nagkaroon po siya ng relasyon and dun po sa parang isa po sa dahilan dun sa relasyon na yun, kinuha niya po yung buhay niya. And dun ko po na-realize na 'pag ang tao sinabi niya na kukunin niya yung buhay niya, posible po niya talagang gawin yun. So, hindi ko Mhm. po magawa na umalis sa relasyon na yun kasi may fear po ako na baka mangyari po sa kanya yung nangyari dun po sa kaibigan ko. Kaya Makamatay. pinanghawakan ko po yun hanggang sa kaya ko pa po talaga, hanggang sa kaya ko pa po. Kaya Ang po siya hirap tumagal ng naman. napakatagal. Napako ka dun sa isipin na 'pag iniwan mo yung isang tao magpapakamatay. Mm. Parang tinakot siya. Ganun ba Hmm. ang nangyari sa'yo na parang trinet ka na, 'pag iniwan mo ko, magpapakamatay ako? Opo. Opo. Paano mo na-survive o paano mo na-overcome yung fear na yon na inilalagay sa'yo nung guy? Um, 'Pag po inaalala ko parang yung mga gabi po na talagang nanginginig po ako, yung bigla po siyang mawawala. Bigla po siyang mawawala ta's ang dami pong tatawag sa'kin. Siyempre kakabahan po kayo baka po may nangyari 'no. Yun po naalala ko napakabigat po pala nun. Pero siguro po yung meron po kasing nilapit si Lord ng mga tao sa'kin. Pinagdasal ko po yun, may mga nilapit po siya sa'kin ng mga tao na dun ko po na-realize na ganito dapat yung trato sa'yo ng tao. Kung ano man pong mangyari hindi niyo po hawak yun. 'Pag meron pong nawalan ng buhay, ginawa niyo naman po yung part niyo, yung best niyo. 'Pag may nangyari pong gano'n, hindi niyo na po kasalanan yun. Kaya sila po yung tumulong sa'kin na i-realize na kailangan mong bitawan 'yan. Meron din po kasi nangligaw sa'kin dun sa ano na yun, sa parang community na yun and ang napakabuti niya po talaga sa'kin ta's dun ko parang naano po yung utak ko, 'pag pala mahal ka ng tao dapat gano'n. Dapat may respeto siya sa'yo, dapat may ganito, may ganyan. And so, siguro po dun, pagkakamali ko din po yung hindi ko po inintindi yung boyfriend ko no'n na masakit na nga po sa kanya yung nangyayari, yung may sarili po siyang problema. Tapos tinalikuran ko po siya kasi sabi ko meron pong iba na mas
mas maalaga sa'kin, mas mabait sa'kin, alam niyo pong gano'n. Kaya po siguro for the longest time ni-resent niya po ako kasi yun lang po yung nakita niya, yung umalis po ako. And okey lang po yun. Okey lang po kasi nandito po ako ngayon, nakikita ko naman po kung nasaan siya, okey din po siya. So, talagang kailangan din po talagang, alam ko po na yun po talaga yung plano, kailangan pong maghiwalay po kami. Kasi akala ko po kami na yung kakasal, napakatagal po kasi nun. Siya lang po talaga, akala ko siya po yung papakasalan ko, pero hindi po pala. And mahirap man po, pero okey lang. Kasi 'pag meron ngang nawala, merong ipapalit ng Diyos na mas malaki, mas mas na better, yun talaga yung good for you. Kaya kung nasaan po ako ngayon, di ko po ma-imagine, di ko na po kung makikita niyo po kung sino ako nun at sino po ako ngayon, napakalayo. Sobrang layo po. Oh. Ilang taon ka nun nung ma-inlove ka? Um, nung in love po talagang parang talagang in love na po talaga, sobrang bata ko pa po siguro, 13 siguro po, 13. 13 pa lang po marami na po akong binigay, marami na po akong nawala, opo. Ano-ano Sobrang yung bata mga pa po ako. binigay? Oras, panahon, ano pa? Alam niyo na po yun. Lahat Ibig na po ng sabihin puwedeng ibigay. isinuko mo Kinuha na ko yung po. pagkababae mo sa Opo, murang edad. opo. Napakabata ko pa po nun. Ngayon po na naalala ko kaya po pala si mami po talaga napakamaingat niya na dati po nagagalit po ako, "Bakit ayaw mo kong hayaan lumabas, bakit ganito?" Kasi kung titignan ko ang liit-liit ko pa po nun kung ano na po yung ginagawa ko, Hmm. 'di po ba? Yun ko lang po talagang nakita. And ang mahirap po dun kasi nung high school po ako, okey lang po sana kung yun lang, yung relasyon ko lang po, yung sarili ko lang po tsaka yung sa Oo. kanya yung iniintindi ko. Pero hindi, dadating po may problema po kayo sa pamilya, sa school, sa mga kaibigan, na lahat po talaga nagsabay-sabay yun. If anything nung high school po ako dun din po ako nakarinig ng word, yung meron Hmm. po akong classmate, high school po ako na nag-a-attend po siya sa isang born again na church ta's nagse-share po siya ng word, nagba-Bible study po siya dun. Na-enlighten po talaga ako, gusto ko pong nakikinig sa kanya. Kaso yung mga kaibigan ko po nun, very against po sila dun kasi meron po silang siguro po ganun po talaga 'no, 'pag religion may nag-aaway po sila nun. Ngayon po kasi naintindihan natin it's not about religion, eh. Pero Mm. siyempre kami po bata pa po kami hindi namin nag-aaway po sila, ang dami pong nag-away na, "Ganito mali yung sinasabi mo, ganito yan mali yung sinasabi mo." Na Hmm. umabot pa po sa mga teachers na tinatanong namin sino po sa'min yung tama. Kaya nagka-falling out po nun, naalala ko po umiiyak po ako nun mag-isa, may hawak po akong Bible. Kasi yung mga kaibigan ko po na Katoliko parang sabi nila, "Bakit daw gano'n, ang bilis daw po ma-sway ng faith ko." May narinig lang daw po ako sa iba, hindi ko po pinanghawakan yung sa'kin. Hawak ko po yung Bible, umiiyak po ako nun. May dumating po akong friend na nagchu-church po siya sa his life, born again church, gano'n. Hinawakan niya po yung kamay ko, pinag-pray niya lang po ako. Pinag-pray niya lang po ako gano'n. Do'n ko po na-realize napaka-powerful po ng isang prayer, na yung Amen. prayer po na yun hindi niyo po alam kung ano yung magagawa niya sa tao na yun and nung pinag-pray niya lang po ako parang yun lang yun lang po pala yung kailangan ko para tumahan. Yung prayer po na yun. Kaya parang na-realize ko po gusto ko yun. Gusto ko yung naramdaman ko, gusto ko mag-attend sa gano'n. So, very early on na-acknowledge ko and na-realize ko naman po talaga na kailangan ko po talaga yung Diyos. At lagi ko pong sinubukan lumapit sa Kanya. Ang pagkakamali ko lang po, lalapit po ako ta's lalayo po ako sa Kanya ulit. Ilang Wow. beses Ilang beses ko pong sinabi yon, "Lord, I surrender my life to you." Ilang beses po ako nag-visit sa mga church, na-invite sa mga church. Ilang beses po akong umiyak. Ano niyo po yung gano'n, yung parang na-o-overwhelm po kayo, iiyak kayo. Tapos sabihin niyo, "Lord, sa'yo na po yung buhay ko. Lord, tulungan niyo ako sa inyo. I surrender everything to you." Pero pagkatapos po nun, hindi na naman. At ang masakit po dun, ibibintang ko pa sa Kanya, "Lord, wala ka, inabandona mo ako. Lord, hindi ko Ah. maramdaman yung presensya mo. Lord, bakit hinahayaan mo na nangyayari sa akin 'to?" Lagi pong gano'n yung mindset ko kasi hindi ko po naiintindihan kung ano yung tunay na presensya ng Diyos. Kaya Hmm. nung time po na nagchu-church po ako no'n, imbes po na maganda po yung kalabasan niya,
in the end, hindi. Lagi pong may nangyayaring masama. Lagi at lagi pong may nangyayaring masama. Pero ngayon po, naiisip ko, talagang hindi po talaga ako sinusukuan ng Panginoon. Talagang 'pag nagdasal po ako sa kanya, may ilalapit po siya na tao, mag-i-invite po sa'kin sa church. Meron po siya ilalapit na pagpe-pray ako, lagi at lagi po talaga. So, ang problema ko po, yung puso ko po sarado. Hindi ko po sinisik si Lord. Hindi ko po talaga siya sinisik. Kaya ayun po, dumaan po yung time na di ko na po kaya, umabot na po sa time na hindi na po gumaling yung mga sugat ko para na po akong alam niyo po yung mga tao sinasabi nila, "Hindi ko na kaya, magpapakamatay na ako kasi napakabigat po." Hindi ko man po masabi yon kasi wala man po akong lakas or emosyon para patayin yung sarili ko. Parang para sa akin nun patay na po ako. Yung mga sugat ko, nagsusugat po ako nun hindi po dahil para matanggal yung sakit. Hindi ko man po maramdaman yon. Parang naging hobby na lang po siya. Kasi dahil ang tagal-tagal ko po siyang ginagawa, parang hobby na lang po siya. And naalala ko po yung time na nanginginig po akong ganyan. Whew! Hallelujah! Thank you, Lord. Wala mong mga ko. Ayun, umihiga po ako sa kwarto ko, nanginginig po akong gano'n. Nung una, akala ko po may earthquake kasi sobra po yung inig ko. Tapos ang dami ko pong sugat, yung hindi ko po kasi sinasabi 'to sa family ko or sa parents ko. Pero nung time na yun sinabi ko na po, "Mommy, hindi ko kaya parang parang hindi ata ako normal." Sabi ko po sa kanya, "Bakit parang hindi ko kaya, masakit?" Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Wag daw po muna ako lumabas. Diyan lang po muna ako sa kwarto ko." Gano'n. And nung time na yun, yun na po siguro yung sabi ko, "Ito na yun, ito na ba yung buhay ko? Hindi na po ako gagaling. Wala na pong mangyayari." And ang masakit po dun, gano'n na nga po yung sitwasyon ko tapos ang dami pa pong nangyari. Yun na po yung time na si mommy na-stroke po siya, si daddy na-stroke po siya. Tapos, um sobrang nahirapan po kami sa pera kasi pandemic po yun. Yung kinukuwento ko pong maligayang childhood ko na lahat po napo-provide, ngayon wala, zero out. Talagang zero out. Tapos yung yung parents niya po nasa ospital po silang pareho kasi nagka-COVID pa sila. Tapos si daddy po, hindi po siya umabot. Si mommy po umuwi po siya, gumaling siya. Si daddy hindi. Nandun po naalala ko po kasi architecture po ako nun, eh. So, napakabigat po ng yung nagpe-plates po kayo. Nandun po ako sa ospital, brain dead po yung daddy ko. Nag-aaral po ako. Kasi yun po yung pangarap niya para sa akin, eh, yung makapagtapos po ako. Lagi niya pong sinasabi yun. Brain dead po siya. Alam niyo po yung ang lamig-lamig niya na po. Pero nilalaban pa po namin siya. Lahat po ng kaya, lahat po ng puwedeng ibenta, lahat po ng puwedeng puntahan para lang po mapagaling po si daddy. So, hindi po siya umabot. Binigyan po kami ng ano, ng chance or option kung tatanggalin po namin yung life support niya or i-let go na po namin siya. And ako po nung time na yun umiyak po talaga ako. Sabi ko, "Wag, baka may chance po, eh." Kasi kahit hindi po talaga ako ganitong pagka-Kristiyano, naniniwala po talaga ako sa Diyos, papagalingin ka, gagaling ka. Pero yung mga kapatid ko, yun po yung dinecide nila na i-let go na po si daddy. Yung meron din po akong isang kapatid, yung babae, ayaw niya po pero siyempre majority wins, nag-decide po sila. I-let go po namin si daddy. And ang hirap po yung hindi po kayo natutulog, yung wake po niya, yung buro, lahat po yun. Yung panahon po na yun, parang naaalala ko po ngayon, naalala ko pa po yung amoy. Alam niyo po yun, yung tumatak po talaga siya sa inyo. Pero hindi pa po nagtatapos dun, alam niyo po yun? Sabi ko nga po kanina bago po 'tong interview na 'to, yung buhay ko napakaganyan, parang saya-saya, lahat ng gusto mo nandun, tapos pababa po siya ng pababa. Alam niyo po yung meron po kasing mga tao, hindi, it's not always going to be like this. Aakyat yan, roller coaster lang yan, normal lang yan. Pero sa'kin po hindi po siya roller coaster, ganyan po talaga siya. Ganyan po talaga siya ng pag-ganyan hanggang sa meron po akong nakilala na actually ito pong part 'to ng ikukuwento ko, ito na po yung nagdala sa'kin dito sa Powerhouse Church. Meron po kasing kaibigan, meron po akong na-meet na tao online. Chinat niya lang po ako at nung chinat niya ako, sabi ko, "Parang kilala ko po 'to." Nandun po siya
school ko dati, nung high school ako, nandun po siya nagso-school. Ta's nagkausap kami and sobra ko pong na-appreciate yung tao na 'to, sobra po talaga. Pinanghawakan ko po talaga siya. Dun po sa malungkot na panahon ng buhay ko, parang binigay po talaga siya sa'kin ni Lord para sumaya, parang gano'n. Tumatawa na po ako, talagang binigyan niya po akong pag-asa na hindi po laging ganito. Nung dun po sa burol ni daddy, lagi po siya nandun, 'pag 'di po ako makatulog tatawag siya, lagi at lagi at lagi po siya nandun. Kaso, um, marami pong nangyari dun po sa relasyon na yun na nagkaroon po ng falling out kasi meron po siyang ginawang mali, meron din po akong ginawang mali, and marami pong involved dun sa sitwasyon namin. Um, so nung time na talagang galit na galit po siya sa'kin, ta's masakit po yung loob ko na bakit galit ka sa'kin, parang gano'n. Sinampal ko po siyang malakas ng gano'n. Sabi ko kasi ang naalala ko pong sabi niya po, "Stay away from my family," sabi niya ata. Ta's siyempre ako napakamahal ko yung tao na 'to, wala naman po akong ginawa para masaktan po yung pamilya niya. Napakasakit po ng narinig ko, sinampal ko po siyang gano'n. Pero pagkatapos po nun, hinatid niya pa po ako sa bahay. Tapos sabi niya po sa'kin sabi ko po sa kanya kasi nung time na yun, hindi naman po talaga ako masaya and parang isa lang po siya dun sa kaligayahan ko. Tapos ganun pa po yung nangyari. So sabi ko sa kanya, um, "I'm gonna wear 1,000 scars because of you." Wow, parang movie po 'no? "I'm gonna wear 1,000 scars because of you," sabi ko. "So wear one from me." Naks, akala ko main character ako, ginagawa ko po yun. Ngayon na naalala ko po, napaka-cringe po pala ng ginagawa ko nun. Sabi ko, "So wear one from me," sabi ko. Tapos sinugatan ko po siya dito, napalakas. Palakas, tapos dumugo, ganyan. Tapos, meron kasi po nung time na nangyari yun, meron po kaming kasama dun na kaibigan. Kaibigan niya na nag-a-attend po sa Powerhouse Church at nung nakita niya po yun, meron po siyang mga video, meron po siyang mga pictures na parang mukha daw po akong creepy, parang baliw daw po ako, gano'n. Sinend niya po dito sa mga tao dito, kanila Kuya Wayne. And naintriga po sila, parang parang marami po kasing natakot nun, pati po sa mga kaibigan ko na hindi ko na po nakakasama, umabot po sa kanila yun. So sabi ko, kumakalat 'to, parang sabi nila psychopath daw ako, gano'n, nananakit po ako ng tao, takot po sila, delusional daw po ako, gano'n. Tsaka marami na din pong napagod sa'kin kasi ang tagal ko na pong gano'n, hindi na po ako bumangon. Parang feeling ko mag-isa lang po ako talaga nun. Hanggang sina Kuya Wayne po, nakilala ko sila. Si Kuya Wayne po, isa po siya dito sa Powerhouse Church, nagle-lead po siya ng worship dito. Kaibigan niya po yung nakakita ng nangyari. Pumunta po sila sa bahay, ta's tinanong niya lang ako, "How are you?" Ganyan. Yung simpleng how are you niya lang po na yun, parang bigla po akong naputol, gano'n. Parang umiyak lang po ako ta's pinakita ko po sa kanya yung mga sugat ko. Usually po hindi niyo po papakita kahit kanino yun, lagi po kayo naka-long sleeve, pinakita ko po sa kanya. And nung nakita niya na po yun, enough na po sa kanya. Wala na po siyang kailangan marinig. Ang sabi niya, nung nalaman niya po yung ginawa ko, hindi niya po ako jinudge. Ang inisip niya lang po is na, interesting, yung babaeng 'to, she needs Jesus. Kaya every Friday pinupuntahan niya po ako sa bahay. Kasama po si Kuya Red, dalawa po sila. Every Friday pinupuntahan po nila ako para mag-share lang po ng word. 'Pag pumupunta po sila sa bahay, nakaganyan lang po. Ta's iiyak lang po ako. Parang ayoko man po na nandun sila. Kasi parang ayoko lang pong may makitang tao, pero hindi po sila napagod. Pinagtiyagaan, nilingapan po talaga nila ako. Amen. As in, minsan po hindi na po natin napapansin yun, naririnig po natin yung word, 'di man po tayo nakikinig. Pero di niyo alam may pumapasok na sa'yo. May naririnig ka na, may gustong sabihin sa'yo yung Panginoon. Kung sana tinanggap niyo po yun, eh, di ang dami niyong nakuha. Pero ako hindi ko po tinatanggap, pero meron pa rin po akong nakukuha. And nung time na yun, sabi po sa'kin ni Kuya Wayne, "'Pag ba namatay ka, alam mo saan ka pupunta?" Tapos sabi ko, hindi ko man po masagot. So, hindi po talaga ako confident sa sagot ko. Sabi niya, "Ligtas ka na ba?" Sabi niya, like, hindi ko po naintindihan. Like, "Oo." Sabi ko, "Oo." Hindi pa po ako sure. So, dun po, pinatanggap po nila ako. Tumanggap po ako. Tinanggap ko po si Jesus sa buhay ko. And sabi nga po ni Kuya Wayne, nung time na pumunta po siya sa bahay ko, napakapangit po ng feeling. Parang nakakasuka. Parang napakabigat.
Pero nung tumanggap na po ako, parang gumaan na po. So yun po, lagi po silang pumupunta sa bahay, nagse-share po kami ng songs, nagsusulat po kami ng mga Amen. kanta. Hanggang sa in-invite po nila ako sa church. Okay, Noong so, anak, makikita mo mayroong isang nagpatotoo din dito na my daughter na scholar sa FEU at the age of 18, nursing student, bumimigay at nabuntis. Tingnan mo, valedictorian ng high school at elementary. Pero sabi ng ama, bobo pala sa pag-ibig. Tumatawa yung ama. Pero doon ko makikita, anak, ang gusto kong establish dito, mga kaabangers, no? So, unang-una, makikita nyo na ang buhay ay hindi po yan biro-biro. Ang buhay ay fragile. Ang buhay, sinasabi ng salita ng Diyos ay sa Jeremiah 17 verse 5, huwag niyong ibigay ang inyong buhay sa taong may hangganan ng buhay. Huwag niyong ipagkatiwala sa buhay ng may hangganan ang buhay. At sabi ng Panginoon, parurusahan ko ang taong umaasa sa lakas ng kapwa-tao na may hangganan. Sabi rin yan sa Psalms 146 verse 3 to 5, do not put your trust in princes nor in a son of man in whom there is no help. Ibig sabihin, kapos, no help. His spirit departs, so nawawala, namamatay ang tao, may hangganan. He returns to his earth, no? He returns to his earth, babalik siya sa lupa. In that very day, his plans perish. Imagine mo, kadaming tao ngayon, mga kaabangers, na ang buhay nila, kala nila yung taong pinagkatiwalaan nila, binigyan nila, yun na yung ultimate na salvation nila. Ultimate na parang sagot ng kanilang mga pinoproblema. Tingin nila, yun na yung sagot, yun na yung kanyang, yun yung kanyang, yun yung kanyang solusyon. At ang matindi pa dyan, ang mga tao din na marami ngayon, sa akala, pag pumasok din sila sa religion, ang religion po, man's effort yan to try to improve his life. Religion yan, man's effort yan to try to improve his life and gain access to God. So akala natin, grupo din ang sagot. Religion din ang sagot para ang problema malutas. Pero ang dami nang pumasok ngayon sa religion, inaayos ba rin buhay niya? Walang sinasabing, ang Bible di nagsabing masama ang religion. Mabuti ang religion. Pero ang sabi doon, mabuti sana ang religion kung ang tao talaga natutong makontento. Kaso lang wala din. Kaya itong batang ito, ang nasumpungan niya ay walang iba, sabi niya, nung dumalo siya sa salita ng Diyos, dumalo siya sa isang fellowship, nagpakilala sa kanya ang Panginoon sa isang fellowship. Alam mo anak, mas hanga ako sa iyo ngayon. Hanga ako sa iyo kasi hindi ka bobo, hindi ka bogart. Sabihin ko sa iyo, hindi ka walang kwenta kasi alam mo bakit? Natuto ka. Marami ang bobo hindi natututo yan eh. Oo, pinipilit niya ang sarili niyang mali eh. Yun yung sinasabi mo kanina, Isaiah 5:20, na ang tama mali at ang mali tama, ang mapait matamis at ang matamis mapait. Iyan yung isang tinatawag ng Isaiah 5:20, baliktad ang mga isip. Kasi ang mabuti masama at ang masama mabuti, ang matamis mapait at ang mapait matamis. Imagine niyo yan kung wala talaga si Kristo Jesus. Kaya nga ito, masasabi ko sa inyo mga kaabangers na nakikinig ngayon, hindi ito ay voluntaryo niyang sinasabi, hindi namin to, talagang ang batang ito, masasabi ko na si Kristo talaga ang dumating sa buhay niya. Kasi bakit? Walang aamin ng ganyan nang hindi niya naranasan si Kristo. Yes. Yung iba nga, chismis pa lang, nakikipagtalo na. Ito, hindi to chismis. Siya mismo ang nagsasalita eh. Amen. Siya mismo ang nagsasabing mabuti ang Diyos sa kanya. Kung mabuti ang Diyos sa kanya, ba't ganito ang pangit na nangyayari? Kinukwento niya. Yun nga ang pagiging mabuti ng Diyos kasi niligtas siya sa pangit eh. Amen. Pangit na pangyayari, niligtas, niyakap siya, hindi siya tiningnan kung gaano kapangit ang kahapon niya eh. Ganun yan, katindi, kabuti si Lord. Alam mo, anak, hinahangaan kita. Grabe ka, talagang I salute you. Pinagbubunyi mo, pinagmamalaki mo, hindi yung kakulangan mo, yung kamalian mo, kapalpakan mo. Pinagmamalaki mo na may Jesus sa buhay mo na dumating. Hallelujah.
Meron siyang suicidal thoughts kasi kung titingnan mo pastor 'no, nagsimula siya na-confuse siya, eh. May confusion sa kanya dahil nga magkaiba ng paniniwala ang kanyang magulang. Tapos sa relationship, pumasok siya sa isang relationship na obsession pala. Akala niya ay good relationship pero na-obsess tapos kasunod nun oppression, ang kasunod na nun depression. Hmm. At 'pag pumasok sa'yo ang depression, ang kasunod nun ay suicidal thoughts. Sabi nga paano nga natin nga, what must I do to redeem myself? What must I do? Sabi ng Galatians 2:16 mga kabangers, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Yung magagawa yung external. Kaya itong mga tao yung striving. Keep on striving. Salvation is not the outcome of your effort. Yes. Salvation is not through your striving. No, namatay na si Jesus para mabuhay ka. Ibinigay niya ang kanyang dugo para ikaw ay may malinisan. Sabi ng verse 17 sa chapter 2 ng Galatians 2. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners, is Christ therefore a minister of sin? Certainly not. O di ba? Hindi siya minister ng kasalanan. Kaya nga binigay niya ang buhay niya Binigay niya ang buhay niya para ikaw hindi na magpupunyagi pang maligtas. Binigay niya ang buhay niya, yung hindi mo kayang linisin, nilinis niya ng dugo niya. Kaya ito, nako, sasaluduhan mo ang buhay ng batang ito mga kaabangers. Sasaluduhan niyo ang buhay ng batang meron po talagang Kristong ipinagmamalaki na katagpo niya ang Panginoong Jesus. Amen. Grabe pastor, sa mga pinagdaanan mo, Ate Phony, di ba? Sabi nga, masalimuot ang iyong pinagdaanan. Ang tanong ko sa'yo ay, paano ka nakabangon? Opo. Paano mo nalampasan ang lahat ng ito? Yun. Actually po, bago ko po sabihin yun, no, na-bless po kasi ako sa sinabi ni Pastor, no? Parang gusto ko lang po sabihin sa mga nakikinig po, no, na kung pwede po, ilabas ko po lahat ng madumi, lahat po na nangyaring masama sa buhay ko. Kung pwede pong i-detail ko yon, tas 10 years po tayo magkasama dito para marinig niyo yung buong storya ko. Si-share ko po talaga yon. Bakit? Kasi tapos na. Yes. Tapos na. Kasi, hindi na ako yon eh. Yeah. Lahat yon, nilinis ng Panginoon. Lahat yon binago niya. Nung time na yun, hindi ko po naintindihan na parang kinahihiya ko po yun eh. Dati yung ayokong malaman to ng tao tungkol sa akin kasi baka ganito yung maging tingin niya sa akin. Pero hindi naman po ako yun eh. Hindi naman po ako kung sinong sinasabi ng mga tao. Ako, ang tunay na ako, yung sino sinasabi ng Panginoon. Yung true identity ko in Christ, yun ang naiintindihan ko ngayon. Kaya hindi na ako nahihiya kahit ano pa pong sabihin sa inyo. Hindi na po ako nahihiya. And sana po ma-bless kayo kasi gusto ko pong i-share sa inyo paano ko po nalagpasan lahat yon at nasa na po ako ngayon. Gaya po ng sabi ko kanina, nung ini-invite po ako sa church, ayoko. Alam ko po marami po siguro po sa mga nakikinig ang mga bata ngayon mag-church, tas ayaw po nila, aalis sila. Kasi parang walang nangyayari. Parang wala naman daw pong kwenta. Marami po kasing ganun eh. Naalala ko po, sinabi po sa akin ni Kuya Wayne, pag ba nag-gym ka, the next day, sexy ka na. Hindi ba? Kailangan consistent ka. And ganun na ganun po yung nangyari sa akin. Pumunta po ako sa church, wala naman po nangyari. Second time pumunta po ako sa church, wala na naman po nangyari. Pero nung slowly naririnig ko po yung word, napaka-mindful po ni Lord kasi nung nag-a-attend po ako sa Powerhouse Church, yung topic po ng bishop namin, tungkol po sa depression. For months, no, ako ay laging depression. At hindi ko man po ako nakikinig eh. Hindi po ako nakikinig eh kasi nagre-resist po ako noon. Pero yung nandun lang po ako, pumunta lang po ako sa church, tapos minsan may papasok po na line dun po sa sinabi niya, slowly, habang nag-a-attend po ako, may natututunan na po pala ako. May naiintindihan na po pala ako paano po i-battle yon. Naiintindihan ko po na hindi ko po battle yon.
Kailangan ko po siya ibigay sa Diyos. And nung time na po na nandito po ako, lagi po ako may naririnig. Yung pagpipray ko, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? May sagot lagi through bishop, through the leaders. Napaka-mindful po talaga ni Lord. And hindi po tumagal, no, na hindi naman po madali. Sabi nga po ni Bishop, bumabalik po yon. Pero dahil naintindihan mo na kung sino ka, and alam mo na yung strength mo nasa Panginoon, alam mo na siyang i-handle. Alam mo na. And yun po yung nangyari sa akin na hindi na po ako nanginginig mag-isa. Sugat free. Sugat free. Nung tinanggap ko po si Lord sa buhay ko, I'm free from depression, free from pain, diba? Protected from offense. Diba? Yung mga lahat po ng gano'n, na lahat ng pagkalaya sa lahat ng masama. Kasi tinapos na po ng Panginoon yon. And noon, na nag-a-attend po ako sa church, akala ko po mag-a-attend lang po ako. Pero meron pong talagang hihila sa inyo na dahil mahal niyo po yung Panginoon. Hindi man po dahil utang na loob niyo sa Kanya. Dahil ginawa ni Lord to para sa akin, gagawin ko to. Hindi, dahil mahal niyo po yung Panginoon. Meron po talaga kayong desire to serve Him. At doon po ako sumali sa Praise and Worship Ministry. At ito po yung, alam niyo po yun, yung kahit ilang beses po ako nandito sa church, kahit matulog po ako, kahit ilang beses po kaming lumabas, basta po nag-glorify yung pangalan ni Jesus, gagawin at gagawin namin yan. So yun na po yung buhay natin eh. Ano po ba talaga ang buhay? Si Jesus. Siya ang buhay. Di po ba? Amen. Siya ang buhay. At yun po yung hindi ko maintindihan noon. Lord, lagi po akong gumaganon. Lord, help me. Pero hindi ko naman po talaga naiintindihan sino siya. Hindi ko naiintindihan ano yung ginawa niya. Hindi ko naiintindihan kung ano yung presensya niya. Lagi kong sinasabi, Lord, I can't feel your presence, Lord. Lagi kong sinasabi yon. Pero yung presensya ni Lord, it's not about what I feel. Hindi lang siya tungkol sa emosyon ko. Yung emosyon ko, hindi yun yung magko-confirm na nandyan yung presensya ng Diyos. By faith, I know and I should be aware that the presence of the Lord is here within me. Kahit saan po ako pumunta, kahit saan ako lumakad, lagi po ako nandyan. Lagi po nandyan yung Panginoon. And sabi nga po, para po yung kay Joseph, no, yung story po ni Joseph, pag binasa niyo po yung Bible, makikita niyo po, napakahirap, parang inabando na po siya ng Panginoon. Pero hindi. Makikita niyo po doon, after meron pong mangyari sa kanya, laging sinasabi, the Lord was with Joseph. Yeah. Nung panahon po na yun, akala ko po, wala po si Lord. Galing nang nakita. Alam mo anak, ang galing nang nakita mo. Ilang babae o ilang mga kadalagahan sana makakita ng nakita mo. I pray na mga kadalagahan, hindi pa huli ang lahat. Kung may nangyari man na pangit sa inyo mga kaabangers, sino mang dalaga na meron ngayon, ay napakalaking halimbawa ito. Ito yung tinatawag na divine exchange. Yung sinasabi ng Galatians 2:20, it's no longer I who live but Christ lives in me. Divine exchange yan. Kaya ang pinagmamalaki ng batang ito ay si Jesus. Kasi yung divine exchange, yung salitang redemption na sinasabi ng Panginoon, ay ang tawag niyan ay ransom. Tinubos ka, pantubos yan. Na kung saan price paid to liberate a captive or prisoner. To liberate. Ito yung price, yung cost na yon, yung buhay mismo ni Jesus. Na nilagay niya in our behalf. Nilagay niya doon sa krus na tayo sana ang ipapako, pero siyang pinako para ikaw ay lumaya. Kaya nga may tinatawag na atonement. The word atonement ay exchange that restores divine favor. Exchange that restores divine favor. Kaya nga tinawag na the word atonement means at one man. At one man. Kumbaga, doon sa isang tao na yon, imbis lahat tayo parusahan, may isang tao lang ang pinarusahan. Para lang lutasin ang kondisyon. Yung salitang at one means reconciled. Ibalik lang tayo doon sa ating buhay na matino na kaisa ni Kristo Jesus. Hindi mo kaya kaabangers na tumino mag-isa. Yung nangangatwiran ka, kaabangers na sabi mo na sa tao yan, hindi totoo yun. Nasa Diyos yan kasama ng tao. Nasa Diyos yan kaisa ng tao. Napakaganda
na mayaman ka na, may Kristo ka pa. Napakagandang ikaw ay professional na may Kristo pa. Napakagandang maganda ka na, may Kristo ka pang nagpapaganda lalo sa'yo. Hallelujah. Hindi ba kagaling, anak? Diyos ko, napapaiyak ako dito. Grabing saludo ako sa buhay mo. Grabe, nakaka-bless, Pastor. At syempre, dahil talaga yung kwento ng buhay niya ay nakaka-bless. Alam ko na meron ding mga tao na napagpala ng Oo, kanyang meron buhay. talaga ngayon. I believe. Kaya ngayong hapon, Pastor, merong mga tao na nais magbigay ng mensahe para sa kanya. Ayun. Yan. Kuya Gab, nakahanda na po ba? I just want to say thank you sobra sa life mo dahil naging inspiration ka sa lahat ng tao. You are a blessing. Yung talent mo sobrang mo nagkamit. Hindi lang sa isang lugar, hindi sa pangkalahatan. So, I thank God for your life. I thank God na nilalapit ka niya sa amin and continue to be a willing servant in His kingdom. So, yun lang. Thank you. Hi, Hi, Bonnie! Bonnie! First of all, ate, we really appreciate you, ate. Thank you for all of your efforts, ate, from coming to Manila, to Pampanga. And we are so blessed to your voice encouraging everyone here in Powerhouse. And that's all, and thank you, ate. Bonnie, isa ka sa mga blessing na dumating sa buhay namin lahat. Bilang isang member na madalas mong kasama dun sa Aita community, masaya kami sa presensya mo. Nakita ko yung dedication mo sa pagtutulong mo sa mga bata. Kung paano yung passion mo na matuto sila, talagang andun eh. Talagang gusto mo yung mga bata matuto sa Word of God. Tapos, bilang isa sa mga tao na nakakita, nung bago ka pa lang sa Christian, nakita ko na kung paano na sobrang passionate ka sa music, pero dati secular ka. Pero ngayon, yung music na ginagawa mo para na talaga sa Lord. Talagang pag kumanta ka, ramdam sa boses mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. At kami na madalas mong kasama, isang privilege na makasama ka namin palagi. Masaya kami pag nakikita ka namin dito sa church. Tsaka, alam ko na marami pang gagawin ng Lord sa buhay mo na dakila at talagang kahanga-hanga. Hi, Pony. I just want to say na sobrang grateful and thankful ako sa life mo. We're so blessed to have you. And sobrang laki ng pinagbago mo since nung nakilala ka namin na na-meet ka namin, then tinanggap mo si Jesus. And yung ngayon, sobrang layo mo na sa dati mo. So, nakaka-bless ka sa dahil mong may-inspire na tao sa paglilid mo ng worship and sa pagsuserve mo kay Lord. Without any complaint, ginagawa mo lahat yon. And patuloy ka lang, nandito lang kami ng worship team and buong Powerhouse family. And let's finish the race for God's glory. Pony, hello! So, ayun, nakita ko kung paano ka nag-mature sa Word of God, kung paano mo pinapagamit yung talent mo para kay Lord, kung paano ka ka-obedient and ka-faithful sa pagsaserve, kung paano mo kamahal yung mga batang tinuturuan natin. And I'm so proud of you sa lahat ng ginagawa mo. I'm so blessed to serve with you side by side ng Powerhouse. And yun lang, continue what you are doing in God's kingdom. Alam ko sobrang daming taong nabibless sa buhay mo. Alam ko sobrang dami pang blessing na ipapakita ni Lord sa buhay mo at madami pa siyang gagawin sa'yo, no? I love you and I'm always here for you. God. Hello, Pony. I'm so blessed and I'm so proud of you. We are so proud of you in behalf of For Real People. You've answered the call of God for your life now. And I believe you're enjoying it and the best is yet to come for you. And maraming nabibless din dun sa story mo and of how you've started. So maraming na-inspire. And naalala ko isang kasama natin, he told me that you're coming from Manila pa and then you will travel here and dami mong schedules. And yet you still don't exclude
your service for God, no? And aside from that, you always make yourselves. I can see na consistently you've been helping our people from the Aita community. So I see the heart in you, the passion, and that's why God will bless you tremendously. No, and expect from Him always. And thank you also for leading us in worship and in praising. So I can see your heart and I can see your efforts. No, talagang all out ka kay Lord. No? And you have this voice that can really allow people to worship God, to praise God. And thank you so much for your life. And we're always praying for you. We're always here for you, no matter what. Thank you once again, Phony, for your life. Let God get all the glory and all the things that will happen in your life. Not just things, but greater things. That's all. Magandang araw po sa lahat ng nanonood ngayong araw na to. Biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumainyo. And hello, Phony. Andito na naman ako. Phony, masasabi ko kay Phony is ikaw ang taong nung dumating ka sa aming buhay, bagamat bago pa lamang ang ating pagkakakilanlan, ikaw yung, alam mo yung parang ang tagal ka na namin kilala. Kasi unang-una ako'y napapawaw talaga sa kabutihan ng Panginoon dahil nung una kitang narinig na kumanta at nagpuri sa Panginoon, walang ibang pwedeng magturo nun kundi ang Panginoon lamang, kundi ang Espiritu lamang ng Diyos. Very authentic and very rare and very raw. It's very admirable na magkaroon ng isang babaeng katulad mo na mayroong ganyang klaseng init sa Panginoon. Grabe, and your giftings and talents are so amazing. That's why bilang isang musikero din, I'm looking forward dun sa potential na ibabahagi ng Panginoon sa ating buhay. I mean, yung potential na binigay sa iyo ng Lord, yung anointing, it's so great. Your songwriting, you know what, at saka yung mga bagay na nare-reveal sa iyo from day to day, kung paano mangusap ang Panginoon sa iyo. And most of all, yung parang childlike faith ba, no? Naway panalangin ko ay mag-grow ka sa knowledge ng Panginoong Yesus, kung gaano kalalim, gaano kalawak ang pagmamahal na ibinahagi niya sa atin, nang sa gayon talagang mag-increase yung potential na binigay sa iyo ng Lord at truly magamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi imagine ngayon pa lang, nagiging blessing ka na sa maraming tao. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo, ampunin ka na namin. Joke lang yun, no? You have your parents. So, we are so blessed na kasama ka namin sa paglilingkod, no? Para talaga may bigay ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Talagang we're looking forward. Kasi itong samahan natin, forever na to Dahil sa Panginoon, eternity to eternity talaga tayo. So, I'm looking forward na talagang till the end, magkasama tayo. So, God bless sa buhay mo. We are so proud of you and looking forward sa bagay na gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoong Jesus. God bless. We love you so much. Thank you po, Pastor. Hallelujah. Ang daming nagmamahal sa iyo. Nagmamahal, Pastor. Ayan. Ate Phony, ano ang masasabi mo? Ano ang nais mong ibigay na mensahe sa mga taong nagmamahal sa iyo? Syempre po na mahal ko din po talaga sila. Na-acknowledge ko po talaga na sila po yung mga tao na nilapit sa akin ng Panginoon para talaga lumapit pa ako sa Panginoon. At alam ko na sila na po talaga yung mga kasama ko kasi isa lang po yung gusto namin. Magbigay puri sa Panginoon, bigay kalwalhatian sa Kanya at karangalan sa Kanya at habang buhay namin yun gagawin. Yun lang po. Amen.
Sabi ni Rome Escorpiso. Scorpiso. Oo. Thank you for your life testimony, Phony. We are blessed to have you. Ikaw yung tao na napaka-natural lang. Walang kaartihan at napaka-diretso lang magsalita. Nakakatuwa kang kakwentuhan. And I am looking forward to serve with you sa praise and worship. Napakalambing mo at anointed as a worship leader. Yun. Love you palagi. Pastor, worship leader Worship siya. leader to. Okay. Yun. At kanina pa nababanggit na talagang grabe ang init niya sa paglilingkod sa Dige nga. pamamagitan Okay, ng post okay. niya. Siyempre, hindi natin pwedeng palampas. Ano yan? Bigyan tayo ng patikim kung paano niya inaawitan ang Panginoon. Yun. Hallelujah. Talaga. Pony, maaari mo ba kaming bigyan? At alam ko, Pastor, composer din siya eh. Meron Ay, siya isang talaga? na-compose na song. Songwriter? Sige, yan. Pony, bigyan mo kami ng sample ngayong hapon na to. Yun. Baka pa lumabas yung sipon ko. Okay lang na, okay lang. Basta marinig lang, maliit lang, konti lang. Opo. Yan. Ito po yung kanta na sinulat ko nung una ko pong nakilala si Kuya Wayne. Parang tungkol po siya sa pagbabalik loob po sa Panginoon. Mhm. Minsan tinatanong saan ako liliko. Minsan inisip pa kung paano aayos at gagaling lahat ng sugat ko. Kung palayo sa'yo, kung palayo sa'yo, palayo ako, palayo sa'yo. Ngunit ilang ulit akong binalik sa iyong mga kamay. Ilang ulit at lahat ng masakit hinilom mo. Tinanggap mo ako. Thank you po. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, nakakaiyak. Nakakaiyak na, hindi nakakaiyak yung yung naaawa. Yung nakakaiyak na hindi mo walang tamang salita i-express, kundi luha lang ang magsasalita. Wow, yung kaluwalhatian ni Lord. Yung kabutihan ni Lord, naranasan mo na ba yan? Yes. Yung parang walang tamang salita pero ang nagsasalita ay luha lang. Luha ng pasasalamat. Ngayon, grabe. So, kanina pinag-usapan natin in His presence. Yan. So, ito ba yung kanta na to? Ito ba yung talagang pinapalooban ng kwento ng buhay mo na in His presence? Sige nga, at saka ano yung mensahe na nais mong iwan sa ating mga bisita ngayong? Kung meron pong kagaya ko na hindi po naintindihan yung presensya ng Diyos, na nag-doubt po na wala siya, hindi niyo po siya maramdaman, kumapit lang po kayo kay Jesus kasi nung tinanggap niyo po siya, sabi nga po, si Jesus po yung ultimate manifestation ng presence ni God. Kaya nung tinanggap niyo si Jesus, nasa iyo siya, He dwells in you. So nasa iyo yung presensya ng Diyos. And yung awareness mo lang, no? Be aware lang. You have to choose to believe. Kasi by faith, dapat alam mo na nandyan yung Panginoon kahit saan ka pumunta. Sabi nga ni David, where can I hide from your face? Sabi niya po ba? Yeah, Kahit saan. Go to the heavens. Sabi niya pa, di ba? Go down to the realm of the dead. You are there. Sabi niya, kahit saan nandun ang Panginoon, ikaw lang ang pumipiling mag-isip na wala siya. Kaya, ngayon po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na kung meron man po kayo na-feel na parang wala po siya, mag-obey lang po kayo. Fight to connect. Kasi may delay pag may disobedience eh. Kaya hindi po natin nakukuha yung rightfully ours kasi hindi tayo nag-o-obey and nadidelay po yung plans ni Lord para sa atin. Hindi dahil hindi po siya sumasagot,
Pero dahil disobedient po tayo, so maging obedient lang po tayo. Let's hold on to our faith, no? And believe that wherever we go, we are carrying the presence of the Lord. Dati, sabi nga po ni Bishop, pumupunta po yung mga tao sa temple para ma-experience yung presence ni God. Pero ngayon, nasa atin na po yung presensya niya. Tayo na po yung Yes. nagdadala nun. Amen. So, wag po kayong susuko, no? Kung meron pong mas madumi pa po sa madumi na narinig nyo ngayon, no matter who you are, where you've come from, no? He welcomes you with open arms, di ba? Ang Panginoon Praise God. natin. Yun lang ang gusto niya, lumapit kayo sa Kanya. Wow. Kung pwede Magsusuko lang, lang. kung pwede lang po talaga na lahat po ng nanonood ngayon or nakikinig, gusto ko po siyang pag-pray isa-isa. Kasi alam ko may dahilan kung bakit naririnig nyo to. May dahilan, may gusto pong sabihin ng Panginoon sa inyo. And sana po by the leading of the Holy Spirit, narinig nyo po yon sa akin today. Yan po. Wow. Amen. Katindi, kung pwede lang, papanalangin kayo isa-isa. Ganito kainit. Grabe ang puso niya, Pastor. Naglalagalab yung zeal na yan. Yes, yung presensya. Oo, Kaya pala yung in His passion presence. na yan. Kaya pala in His presence. Sabi ni ni Sister Panlilio, sabi niya, I love you, anak. Sister Faith Panlilio. Sabi ni Sister Benilda Gakusana, pusong puno ng pasasalamat pagtanggap ng Diyos. Alleluia, alleluia. Anointed one, beautiful voice, God is good. God bless you. Pastor Dong. Oo. May nag-comment kanina na parang boses ng langit na sa lupa, umalingaw-ngaw. Grabe. Yun pala, Pastor. In His presence, there is freedom. There is liberty. Yes. Diba? Kaya sabi niya kanina, kung pwede ko lang sa inyo ubusin ang oras ninyo, may Oo kwento nga, ko lahat at hindi Kasi ako isang dekada daw. Yes, isang dekadang Wow, Alam thank pa. you, anak. Thank you, Sister Pony. Salamat talaga. At alam kong sasambulat ang kabutihan ng Diyos sa buong mundo ngayon. Sasambulat ito at maghanda ka sa reward ng Diyos sa iyong buhay. Maghanda ka sa tatanggapin mong biyaya at pagpapala ng Diyos. At may tanong nga, ikaw ba ay dalaga ka pa rin? Wala Pastor, ilang taon na siya? Hey, Pastor. Yun. Thank Oh, you. dalaga. Dalaga. Naniniwala ka ba na ang makakasama sa buhay ay biyaya ni Lord? Yes Amen. po. Ayan, I receive. maganda. May reward si Lord sa iyo, ha? Tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang ugali, tama lahat, anak. Tugma lahat yon para ma-compliment ka, maisulong ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Maghanda kang tumanggap. Amen. 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 So, Sabi ni Sister Jonaline, on Aha. fire! Mga nga. kabataan, maging on fire na din kayo, tayong lahat sa napakabuting Panginoon. At dahil on fire siya ngayong hapon na to, Pastor, Aha. na gusto niya rin namang ipanalangin ang bawat isa. Yes. Hinga natin siya ngayong hapon na Oo. to ng panalangin. Oo nga. Pwede bang ipanalangin mo, anak, ang mga viewers natin at ipanalangin na yung nakatagpo mong Kristo'y makatagpo din nawa nila. Amen. Yes po, magpasalamat lang po muna tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Inaangat po namin yung pangalan mo, Panginoon. Inaangat po namin kayo, Panginoon. Maghari po kayo sa lugar na to, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na binigay niyo, Panginoon. Salamat Amen. po na nakatayo po kami dito. Salamat po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapalaganap, ma-share sa mundo, Panginoon, kung kagano kakabuti sa buhay namin, Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng binibigay niyo, Panginoon, na tunay sa presensya niyo, Panginoon. Kami may comfort, Panginoon, may pahinga, kaya pa Amen. kami, Panginoon, wala nang fear, Panginoon, in Jesus' name. Lahat yon, tapos na, Panginoon, dahil binayaran Yes. mo na lahat, tinapos mo na sa krus, Panginoon. Salamat Amen. po, at kung sino man pong nakakarinig nitong dasal na to, Panginoon, they are blessed, Panginoon. They are Amen. favored, Panginoon. Yung promises mo are yes and amen. So yung promises mo, yung marireceive nila, Panginoon, it's always good, Panginoon. Your promise is to give them strength, Panginoon. Your promise is to bring
bring prosperity, Panginoon, not poverty, Yes, Panginoon. Lahat ng mabuti, Panginoon, galing sa inyo. And let them be Yes. blessed, Panginoon, na naririnig nila Amen. totoo, na mabuksan yung puso nila para tanggapin ka, Panginoon, na yung kung may mga puso man po na naninigas ngayon, palambatin mo, Panginoon. Let Amen. them know, Panginoon, that you are just there. Na hinihintay mo lang sila, Panginoon, na tumakbo sa iyo, Panginoon. And we are Yes, just so Lord. thankful, Lord. Napaka-bless namin, Panginoon, dahil sa lahat po ng ginawa niyo, Panginoon. At lahat po, araw-araw, gusto namin yung gagawin natin, magbigay po ng Yes. glory sa inyo. So, yun na po yung buhay namin, Panginoon. At ilang beses po, pauna pa lang po to, Panginoon. Marami pa. Marami pa po, Panginoon. We want to share. We want to share things that will bring glory to your name, Panginoon. And whoever is listening to this prayer, Lord, I know in Jesus' name that meron po kayong binigay sa kanila na word, Panginoon. Meron po kayo, nangangausap po kayo sa kanila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa inyo po lahat ng kalwalhatian at karangalan. At dinadasal po namin to sa pangalan niyo, Jesus. At lahat po sabi niya. Amen. At amen. So, salamat anak, Pony. Salamat sa biyaya ni Lord na nag-uumapaw sa iyo. At syempre mga kaabangers, ngayong Saturday, papunta kami doon. Powerhouse. Sa Powerhouse. At kumusta mo ako kay Bishop, anak ha? Kay Bishop Jam Domingo. At syempre, ikumusta mo rin ako sa ilang mga kapastoran dyan. At syempre, dalangin ko yung mga kaabangers natin na taga riyan ay masumpungan nila ang simbahan na yan. Oo, masumpungan nila ang lugar na yan kung paano mo na naranasan si Kristo ay maranasan din nila ang Kristong nakilala mo. At bukas, mga kaabangers, Yes, hallelujah. dahil in His presence. Uh-huh. Bukas, ang atin namang panauhin ay from Melbourne, Si Australia. Bishop. Oh. Si Bishop Ernesto Cartas. At diba, in His presence, there is life Mhm. in Jesus. Oo. Kaya pag-usapan natin bukas, life in Jesus. Oo, from Ayun. Melbourne, Australia. Hallelujah. So, God bless you mga kabangers. At habang si Kristo ang nakaupo sa kanan ng Ama, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. So, God bless you Amen. and thank you very much. Bye.